guys, umarap po. Isang superworm hindi niya ma-hold ng kanyang fangs. Hindi kasya. Balik pa kasi siya eh. Kaya mo yan. Hop, hop, hop. What's up mga lods? Ito na guys yung ating mga domino roach. May mga adult female dito. Yung mga may design. Mga may design. Kasi yung iba pure black lang eh. Ito iba may spots ng white tapos jet black talagang kulay. Tapos eto guys, napansin ko para nangingitlog. Ayaw mag-focus eh. Ayun o. May utication nilalabas guys oh. Mukhang mag-reproduce to. Sana mag-successful yan ano. Yung isa guys, nagtatago sa ilalim. 3 female. Tapos ito mga males. Nabasa ko guys sa Google itong mga domino roach, itong mga female stick to one. Kung sinong male yung nakauna sa kanila doon na sila guys. Hindi na sila naghanap ng ibang male. Sana all, sabi ng iba dyan. Wait guys, 4 pala yung female natin. Ay 5. Ano 1, 2, 3, 4 tong na yung itlog, tapos 5 guys yung females natin oh. Dami. Ano to? May malit dito guys oh. Huwag niyong sabihin ipis bahay yan. Ipis bahay yata guys oh. Mga pesting ipis bahay guys. Kung kailangan nating ayusin dito. Pero bago natin asikasuhin yung ating mga domino roach magpakain muna tayo ng mga teas natin. So check this out guys, nagmolt tong ating Lasodora parahibana. So mukhang hindi ko na kailangan examinin yung kanyang exob looking male guys eh. Check natin yung isa. Ito yung ating Brazilian red and white knee. Ayan guys, nag-shed na rin ito. Ayan guys oh, nasa sulok. Ito looking female to no, pero mas okay talaga kapag yung exob ang i-examinin natin, pero wala ako sa mood mag-examine ng exob ngayon eh. Itong ating mga superworms kaninang umaga ko nag-upload. Yung gabi na ngayon, Lasodora parahibana unahin natin. Yung biglang lingon, nakakamiss yung biglang lingon eh. Ayun no, grabe kasi yung takedown. Napakabilis guys. Napakabilis. Isa pa guys, mukhang bitin yung isang superworm sa kanya eh. Dito naman guys yung tipong abutin niya. Lumapit naman yung superworm eh. Ayun o. Nakakamiss yung ganong movement guys eh. Ganong movement. Oh. 2 superworms guys. Oh, lumit yung abdomen niya eh. Kasi ilang weeks din hindi kumakain eh. Kasi nga pre-molt siya tapos nag-shed. So kapag nag-shed kasi itong mga tarantula guys yung mga fangs nila ay malambot pa. Kaya hindi pa kumakain. Yan guys, umarap po. Isang superworm hindi niya ma-hold ng kanyang fangs. Hindi kasya. Balik pa kasi siya eh. Kaya mo yan. Hop, hop, hop. Ayun. Na-hold niya na guys. Ay hindi pa. Matatagalan siya dito guys. Nahihirapan siya. Mukhang na-stress na siya eh no. Kunin ko muna kaya. Mukhang hindi niya kain 2 guys. Kaya siguro kapag naubos siya ng isa tapos bigyan ulit siya ng isa kinabukasan. Pero pag 2 sabay parang hindi niya pa kaya. Alisin ko muna kaya ito. Yan. Dito muna sa kabila ang ating Brazilian red and white knee. Boom! Takedown, pang action. Next itong ating Grammostola pulchripes. Ito guys, nakapag-burrow na siya guys oh. Ang haba ng burrow niya, pero yung substrate hindi nagko-collapse. Yung OBT na naka-OMG, andyan siya guys oh. Nag-aabang na din yan ng pagkain niya eh. Dito guys. Nahihirapan mag-focus. Ayun na guys oh, ayun oh, ganda ng takedown oh. Ayun o, boom, boom, ayun o, boom. Royal Rumble guys sa loob. Royal Rumble. Mukhang ito ang una natin i-rehouse guys. Nasa bungad yung tambayan niya. So pagbukas ng takip, napakalaking possibility na makatakas siya. Ayun o. Ayun o. Grabe guys. Ayun siya guys o. Ating OBT na nakaka-OMG. Mas okay pa rin ang dubia guys, dubia. Pero nakakaubusan ng dubia eh. Tatako ng mga BD sa dubia eh. So superworms muna. Tago yung ating OBT na nakaka-OMG.
Yan din ang advantage ng tarantula na mahilig gumawa ng web castle. Tarantula na mahilig magsapot, natatrap yung prey nila. Pero ang tagal guys no? Kaya ang ginagawa guys madalas pinipikil yung prey pinipisak yung ulo, mapadubyo man ng superworm. Tagal ang takedown niya guys. So ipipikil ko na lang tong superworm. Napisak na guys. Sakto lang yung case yung gumagalaw siya ng konti para maramdaman siya ng tarantula. So itong ating mga domino roach ay ililipat ko dito. Kaso ang daming superworms. Kaya itong mga superworms ililipat ko muna dito. Ganyan lang. Mabilisan lang to guys. Nabanlawan na to guys. Hindi ko na pinakita sa inyo. Basic lang naman yun So substrate guys. Check natin kung meron pa tayo dito mga nabuksan na. Ito guys, meron tayo ditong forest bed na substrate. Ito lang gamitin natin. Dami na masyado ata. Kaya natin ang ganito. Ma-appreciate naman siguro nila itong mga to, Coco chips guys, Baka pwede nilang i-attach yung kanilang egg dito, Nabasa ko sa leaf litter nila ina-attach yung kanilang mga eggs. Tapos ito guys, hide nila. Gulagay din tayo ng sphagnum moss. Kasi bakit hindi? May mga dahon dito na nilipad ng hangin. Dahon ng mangga. Saka dahon ng avocado. Mga leaf litter natin guys. So ito lang gamitin natin. Ayan. Ayan guys. Lagay natin dito. Hindi na kailangan ito. Yung substrate slightly moist so hindi ko na to imimiss. Tapos yung enclosure may mga droplets parang tubig ko nung binalawan ko kaya goods na to guys. So ngayon, ang gagawin natin ay ililipat natin sila. Ang cute guys Check natin. Ayun guys, ang cute Ikaw na mauna dyan. Magparami kayo. Dalawa, ang cute guys. Tatlo. Ito guys yung may itlog Hindi niya pa nilalabas yung itlog niya guys. Mukhang naghahanap siya ng safe place. Ito maraming leaf litters dito tsaka maluwang. Marami ka ng dyan. Spot. So nasan dito yung parang may ipis bahay na maliliit Hindi ko alam guys kung ipis bahay ba to Sama to guys. Baka baka Halloween gising cockroach yun guys. Baka surviving colony. So hindi ko alam kung maglalagay ako ng dito ng isopods Kaso baka yung itlog ng mga ipis baka naman ng isopods Baka papakin nila Alam ko na. So dito nakapwesto yung mga malilit na ipis guys So alisin natin sila. Iwan ko na tong kahoy na to dito. Ayan guys, ang dami sa loob Ayan Diyan na lang sila. Yan. Meron tayo ditong chicken feed guys. Ito yung chicken feed na nabili ko. Hindi ko alam kung goods to guys. Ayaw mag-focus. Kakainin naman nila to guys Ang problema lang kung baka mabilis magka-molds itong mga feed na ito kapag na ilagay sa container na mataas ang humidity. Itong top breed na dog food. Kapag nailagay ito sa lugar na mataas ang humidity, nagkakumolds to Siguro itong takip na to dapat ko ding lapatan ng screen mesh Saka na guys. Kasi masakit ang aking gums. Hopefully, maging successful mag-reproduce sila. So wag naman na sana silang gambalain ng ipis bahay. So ayun guys, maraming salamat at chill lang tayo lagi. Dito sa Schizo Palma, Philippines. Yeah.